Hey guys, today's the day. We're gonna go to Bohol. Hey guys! Welcome to our first ever family travel vlog! And before we start, make sure to subscribe! Meron tayong early flight today and we book in advance Avis rental car for a hassle-free trip to the airport. On time kami nakarating sa Naiya, very convenient, malinis yung car, suabe yung biyahe, reasonable price, and easy to book using their app. We paid using credit card, kaya love it! Highly recommended! Ma, magbayad ka na ng travel tax. Ready mo na yung passport mo. Oh my gosh, ang daming tao ha. In fairness, pag morning pala, mas maraming tao. Bakit kaya? Enter booking reference. Pinapractice na natin siya guys, para masanay na siya. Oh, tabi ka dyan, matras ka ma. Ma, kamay sa baba, kamay sa baba. Ganon, para kukunin. Wow! Okay, done na siya sa first step. So, ganun lang guys. Dito na tayo ngayon sa Baggage Kineso. Kamusta naman yung experience so far? Wala pa, mamaya pa. Mamaya pa? Anong mamaya? Mamaya pa experience. So, mamaya pa raw siya kakabahan. Ilagay daw muna dun. So, ito guys, yung self bag drop. So, first time namin matry dito. Pahiga yung baga. After po, scan nyo po yung boarding pass po na nakapangalan sa bagahe. Yung boarding pass po, sir. Boarding pass? Boarding pass. Paano sir, pag may kailangan magpalagay ng sticker, like yung fragile? Yun na nga yun tayo dito sa ganitong site na to. Kasi dito po talaga po, kasi sa system. Pero ito talaga, self bag drop lang talaga siya. Gusto niya lang, Edward. Hindi na tayo magpapalagay ng yung fragile. Kasi dapat daw pag ganun, dito tayo pipila. Pero mas mahaba yung pila. So wala namang mababasag dyan sa mga bag nyo. Sa bag mo, wala namang mga babasagin, something. Scan your bag tag. Kasi naka-self tayo bag drop. So wala yung mga fragile. Kailangan pumila kayo dito sa mga regular pila. Hey guys, so ayun, done na kami mag-drop ng bag. First time namin matry dito sa self bag drop. So, ang atake dito guys is, yun na, kayo na lang yung mag-self bag drop ng gamit nyo. So, make sure yung timbang ng mga bagahe nyo is tama. Kasi, meron dun screen na lalabas na lang kung ilan yung weight nung bagahe nyo. And then, isa-scan nyo lang yung booking reference or yung ticket nyo para ma-capture nyo na yung information. Tapos, yun. Magpa-fly lalo na yung maleta nyo. Pero, ang catch, if ever na yung mga gamit nyo is merong dapat ipang fragile, ganun. Pipila kayo dun sa regular line na may mag-a-assist sa inyo na tao. Kasi, dito sa self-bag drop, wala yung ganung option, yung maglalagay ng fragile kineso. So, usually, nagpapa-add kami, even though wala naman talagang mababasag dun sa bagahe namin. Pero kasi, wala na yun. Naaray na yung bag ko. So, tinuloy-tuloy na lang namin para i-submit na dire-diretso yung mga bag. So, ayun. Time check, it's already 3:43. Ang boarding time natin is 4:35. So, medyo may time pa para mag-withdraw and kumain. Balitaan namin kayo later. Okay, on the way na kami sa immigration. Wala, immigration. Charis lang. Domestic lang tayo ngayon, guys. So, diyan. Hanapin natin sila mama sa si papa. Nakalusot ka na sa immigration, ma? Kamusta naman yung tanong? Oh, madali lang. Anong sabi? Maganda daw ako. Yun lang.
TBA pa pala tayo eh. Yes, TBA pa. Tamang tambay lang. And guys, we are one step closer to Bohol! This trip is actually a birthday celebration for Papa. Super happy and excited kami for the parentos makapag-enjoy and experience Bohol because they truly deserve it. And ako naman deserve ko mag-breakfast. Sana mas marami pang manood ng vlog. Subscribe kayo para more travel, more fun with the Fabam! Hey! And syempre para makapag-resign. Yes! Hello ma, kamusta naman? Nakasurvive ka? Sarap. Babalik. Oh, tignan mo. Sabi ko sa'yo, hindi nakakatakot. Hindi, pero ano, meron pa rin. Nabibigay ka? Nakalimutan ka tuturuan na mga ngakagaganon. Tapos parang gaganon ka. Sabi daw? Rogue? Congrats ma. Survivor. Thank you, Lord. Guys, sabi ni mama, makakaulit daw. Hulo, wala pa nga, hindi pa nga makaka-recover. Bumili kaming coffee. Ah, nag-coffee ka? 100,000. Wow, yaman mo naman. Nagkape kayo? Malasa? Wala. Next-year ka ma? Nag-CR ako. O, kamusta naman yung Kamunti ako experience? mahigop. Bababa na. Bakit ka naman muntik mahigop? Alakas sa pressure. Just, grabe. Buti nakita mo yung lock. Sana Saka yung... yung Nakita ko nagbasa naman ako. Grabe ka naman. tissue. Aron din. Bali, hinihintay na lang namin yung mga bag. Actually, nandito na pala. Ayan, nakuha na ni Chris. Hey. Nice. Huli ka. Sabi. Kamusta pa si mama? Naku! Sabi niya, approve daw eh. Tuwan-tuwa. Babalik daw siya eh. I think it's gonna be here, babe. For yung owner nung car na nirent namin, andyan na sila sa labas. Sabi niya, nasa may parking lang siya. Actually, itong Panglao International Airport, very straightforward na may itsura nito. Hindi naman siya ganun kalakihan. Tapos, pagkalabas mo, ito yung exit, diba? Pagkalabas mo, tatawid ka dyan, and ayun na yung mga cars. Ayan, may information counter dito if ever na may question kayo. Although walang tao. Sakyan, pupuntahan na natin. Paglabas nyo dito, maraming mga sumasalubong na nag-offer ng service or if meron na, you can kindly say, no thank you. Ayun na, yung service natin. Yung nirent natin. So, meron tayong 3 big maleta. So, hopefully magkasya. Kuya, good morning. Kayo po yung sa Joy. Ano pong kailangan nating So, unang hihingin sa inyo nila kuya is ID. Nakapag-bayad na rin kami ng down payment before we go here. Hindi po, yung Facebook po ng Joyrides Car Rental. Kayo po yung owner? Hindi po. Iba pa yung kausap ko doon. Okay. So, ito yung nirent natin guys. Expander na pula. For 24 hours, 1,800. Okay, nandito na tayo ngayon sa Alona Gecko. Hi, good morning. 3 rooms? Yes. Bali, mag-start na kasi kami ng mag-tour, kuya. So, can we leave our bags here na lang po? Oh, pwede po ma'am. Oo, parang yun. Tapos, kuya, yung parking. Pwede po kayo dito ma'am. So, idediretso. Pwede rin kami doon, yung sa tapat? So may bayad. Ay, Per hour o per day? So, guys, meron naman silang parking dito. Kaso nga lang, medyo challenging yung papasok if kotse kayo. Medyo maliit. Parking bay pag ano. Challenging. As per kuya, ito daw yung room naming 3. 1, 2, 3. Pero malawak pa to guys. Meron pa dun sa may dulo. So later, ikutin natin yung place. Hello guys! So today, magsisimula na ang ating araw para mag-tour. DIY lang tayo for today's video kasi pang 3rd time na natin dito sa Bohol. So, ang assignment ko is i-tour muna yung mga parentals. Meron ako na-ready dito ng mga information since tayo ay DIY lang. So everyone, good morning! Good Ito nga palang DIY tour. Tabanchoy Tour 2024. May kodigo po tayo. Ang first stop po natin is Plaid Compact Shrine. Makakarating po tayo within 14 minutes.
So, konting kaalaman lang po, makinig po ng maigi, baka po may pa-surprise quiz. Blood Compact Shrine, its current location is historical important because it's where Miguel Lopez de Legazpi and Raha Sikatuna made a blood compact on March 16, 1565. This symbolized peace and friendship between the foreigners and the locals in Bohol. So, yun yung reason, guys, kung bakit may pa-blood compact. So, naintindihan naman po ba? Loud and clear. Update namin kayo later when we get there. Cause everybody stopped and stared when you walk into the room. Life ain't fair and you're Hindi lang tayo magbibigay ng mga information. Meron din tayong pakul. For 100 pesos. Ang tanong, in what year did Miguel Lopez de Legazpi and Raha Sikatuna made a blood compact? 1536. Month and date? Okay, go. Malapit na. 66. 1936. Oh, sige. 15 ano? Dahil di masagot, yan ang challenge. Sabi ko sa inyo makikinig eh. Anong exact day? March 16, 1565. Ding ding ding! Correct! Okay, may 100 na si Papa. Nasa ano ng check-in. Uy, copyright tayo. Next question. For another 100 pesos, Blood Compact Shrine symbolize blank and blank between the foreigners and the locals in Bohol. Friendship. Correct? Ano isa? Friendship and peace. Okay, correct! Okay, may 200 pesos na sila. Congratulations! Okay, andito na tayo guys. Sakto yung ano natin, pa-trivia natin. Dahil walang pag-games ng Cebu Pacific, tayo na lang ang nagpag-games. O, diba? Ang bilis lang ng pangyayari. Hindi na kami bumaba kasi sarado pa ata. So, ang next stop natin is Baclayan Church. So, from Blood Compact Shrine, it's 6 minutes away. Okay, so yung next stop natin is Baclayan Church. Baclayan Church holds the prestigious titles of being a natural cultural treasure and a national historic landmark. Dating back to 1727, it stands as one of the oldest Catholic churches in the Philippines, maintaining its original structure and authentic materials. So, ang sabi, sa napanood ko na vlog na iba, yung structure ng church gawa sa eggshells. May yun. So, mamaya hawakan natin kung totoo. Although third time ko na, hindi ko naman na-feel yung last time. Baka hinawakan natin. Hindi na, syempre, ano na eh, nung nag-ondoy pa, nag-iba yung church. So, nireconstruct nila, pero yung upper part ata yung natira, parang yung Bell Watchtower sa Ilo. Ano pa? Oldest Catholic Church ba yan? Oh, one of the oldest Catholic church in the Philippines. So, tinayo siya way back 1727. Wow, nakikinig na sila ngayon. Nalaman nila yung technique. Furnace guys ha, ang ganda nitong na-rent namin sa sasakyan. Bagong-bago. Spanner 2024. Let's go! Ganda ng aircon box. Oh, diba? Ganun-ganun lang. Doon na kami sa Baclayan Church. And for our next stop, it's the famous dinosaur egg here in Bohol. Oh, diba? So, sa mga hindi nakakaalam, yes, nag-i-exist po ang pa-dinosaur egg ng Bohol. Papakita ko sa inyo later kung anong itsura. Hopefully, open siya. Bibigyan lang tayo ng quick review. By the way, guys, nanalo na sila ng 300 pesos. Nakatatlong questions na kasi ako. Hindi ko na video yung isa kanina about Baclayan Church, pero tumama yung sagot nila. Oh, ready na ba sa next, ano natin, destination? Okay. In 6 minutes, nandun na tayo sa Asintibuok. Gradually solidify into egg shape, also known as dinosaur egg. So, kaya siya tinawag na dinosaur egg. Each weighing around a kilogram. Ang tanong!
Grabe, nakakadami na ng budget sila mama sa papa. Nakahabol ba? Nakarinig ba pa, ma? English eh. Pero kakayanin. Kakayanin? Okay. So, ang tanong, Sintibuok is also known as Dinosaur egg. ding ding ding! Grabe! Pagod na pagod si mama sumagot! Grabe, ninanalo na naman sila. Pang-apat na? Grabe, yaman na nila. Baka makapag-settle na sila dito sa Bohol. Iwan na kami. Kaya na magluluto ng... na ako naman. Guys, makakapag-buffet na daw sila sa Lubok River. So, ganun-ganun lang yung tour. So, guys, pwede nyo rin tong gayahin or sundin, di ba? Pag marami kayo, mag-rent na lang kayo ng kotse kung may marunong naman mag-drive. Tapos, ganito na lang kayo. Google nyo lang. Diyos ko, di naman ako yung nag-invento nito. Inugil ko lang din, syempre. Para at least may pa-information. Yun kasi yung disadvantage kung sakaling mag-DIY kayo, wala kayong tour guide. So, yung mga pa-information dun sa mga pupuntahan, wala kayong information. Kaya kayo na lang din yung mag-sariling sikap mag-research about it para naman mas ma-appreciate nyo yung place, diba? Hindi yung parang pupunta lang kayo doon tapos wala naman kayong idea. Ano nga ba yung pinupuntahan nyo? Bakit siya tourist spot? So, maganda rin na inaalam nyo kung bakit. Para cool kid kayo, diba? So, ang next stop natin is Sintibuok. Later, we will show you kung anong hanash doon. Oh my gosh! Guys, nakita ko na yung dinosaur egg dito sa Bohol. Papakita ko sa inyo. Oh my gosh! Sobrang laki niya! Tcharan! It's huge! Dito sa gilid, matatagpuan yung kanilang store. How much isa? 650 po. Ay, 650. Mura siya in fairness. Kasi parang nakita ko sa online nasa 850 siya dun sa website nila. So, mas mura pag dito mo siya pinunta. Iba yung napanood natin sa video saka dito. Sinabi niya na, yung napanood nyo po kasi yung box sa Tan Inong something po yun. Ayun yung nasa pin natin. Ang pupuntahan natin talaga is Tan Inong Sintibuok. Ayun yung original. Ito kasi ginagaya na lang nila yung way ng paggawa. Parang naliligaw na po kami, guys. Sabi, pagpasok ng court, 300 meters, o diba hindi mo kinaya, pumasok kami sa court. Ayun, baka dun. Ayun, Tan Inong. Ayan. Ayan yung sa vlog day. Ay, ayun o, yung mga coconuts. Finally, guys, dito na tayo ngayon sa Tan Inong Sintibuok. This is the original branch. So, yung kaninang napuntahan natin is a different company na nagtitinda ng Sintibuok. So, sabi kasi dito, may mga gumaya na rin sa Tan Inong Sintibuok. Pero sila kasing original. Nagtaka rin kami kanina nagtanong dun sa bata kasi 650 pesos. Based on my research, mas higher yung price nun. So, guys, pakita ko sa inyo yung itsura dito. Ito yung mga punong kahoy na pangsunog nila para dun sa clay pot. Ito yung itsura pagpunta nyo dito. Tan Inong. Ang ingay. Ingay ng katabi ko. Sintibuok. So guys, Andito si Kuya sa vlog. I-vlog mo na. wait lang. Si Kuya Ben. Yung sa vlog. Wait. Yan siya yung bigla. Stop. So guys, dito mismo ginagawa yung Sintibuok. Medyo amoy usok lang, pero carry na kasi for the experience to, guys. Ito si Kuya, siya yung napanood din namin sa vlog. Siya ata yung parang manager. Silipin natin yung dito sa labas. Ito guys, yung sinabi ko sa inyo na ibababad nila to ng ilang days, months. Hello po, good afternoon. Ilang araw yun binababad po sa salt water? 3 months po? 3 months. Wow, 3 to 6 months. Grabe, tagal, no? So, ito na guys, yung step for drying. Ito yung soaking area. So, yung water dyan is seawater. Connected siya dun, guys. Kung makita nyo, parang connected dyan sa dagat. And then, inside, yung nakita nyo kanina, dun naman nila iluluto yun. Sayang lang, hindi natin abutan yung parang actual process kung paano nila nilalagay dun sa clay pot.
Kasi ano pa sila nasa progress pa lang sila nung pag-burn nun. Okay, may pasombrero na tayo. Konting kaalaman lang guys, nag-skip tayo. Next stop natin is Lubbock River Cruise, a popular floating restaurant in Lubbock River. The cruise offers passenger a chance to dine on delicious local cuisine while admiring the scenic beauty of the surrounding forest and hillsides. Live music and cultural performances, providing entertainment and cultural insights. Guys, third time ko na rin pupunta doon. So hopefully, mas mag-i-improve. Question! Anong uunahin na ulam? Ilang barbecue ang makukuha sa kamay ni Chris? Mamaya. Question. What is the name of the river in Bohol with a popular floating restaurant? Palaisdaan. Ano ba? Wow! Ang pagka si Mama, correct! Okay, may 5 points na sila. Kalain mo yun. Okay guys, so pag pupunta kayo ng Lubbock River, dito yung parking area nila, maluwag. Ito yung entrance. Tapos dito yung parking area nila. Yan. Malawak siya guys. Nagahan na namin pala pumunta dito. Kasi mamaya marami ng tao for sure. So inunahan na natin sila. As abida-bida. Ito siya guys. Wow! Hindi ganito dati yung naabutan namin nung first time na nagpunta dito sa Lubbock River. Like, it's so pretty na lalo ngayon. And dati yung ticket is 500 pesos. Hello po, good morning. May birthday number na po kayo, ma'am? Ano daw, birthday promo? Birthday promo ba? Char. So, hingin nila yung parking number na binigay Sa sa counter atin. 3 po, ma'am. Dadala po magmamaya. Pero question, yung mga sinaserve po ba sa mga boat, pare-parehas lang? Yes po, ma'am. Ito lang po yung food natin, ma'am. Oh, guys, ito daw yung menu. So, lahat yan na yun. Yes po, ma'am. Yan, Tapos, buffet po siya. Yes, ma'am. Buffet po. Ito yung price. Yes po, ma'am. Cash payment po ba dito? Yes, ma'am. Pwede po Gcash po, ma'am. Gcash yan. Sige po. Thank you. Tikman natin later if masarap pa rin ba yung food nila dito. Kasi nung last time na kumain kami dito, parang typical Filipino food lang. Pero nakakabusog siya. And maganda yung view. Kaya, it's still a must. Pang third time ko na, pero let's go. Cutie naman. Thank you po. Ayan si ate. Smiley face. Wow, cute oh. Pero dati talaga hindi ganito yung ticket. Siguro kaya nagmahal. Kasi may paganito na. So far, Ito yung pinakamasarap na party. It's eating time. Guys, nasa Lubbock River kami. Kami po ay mag-lunch dito. Eat all you can. Kailan lang, 8.50 lang ang pero dito. Pero ngayon, nakikita lang si Mayor eh. Naging 1,000 na. thanks pa for the vlog takeover. Wow! Hey! Mali! Saan ka napunta? Hindi tayo dyan. Mag-audition pala siya guys, kaya pala papasok siya doon. Ang ganda ng weather. Actually guys, nung unang punta ko dito, brown yung Lubbock River kasi umulan. Tapos yung second time, ganyan na green. And ngayon, sobrang perfect din kasi super tirik yung morning! Oh, ingat pa. Itadakimasu, bago sila kumanta at makapiright tayo. Ito yung mga nakuha kong food, barbecue, beef caldereta, vegetable kare-kare, and of course, rice. At hindi lang tatapos dyan. Meron pa rin tayo dito chicken, leg part of course. And syempre, in-advance ko na yung dessert kasi baka maubusan ako. Coffee jelly, kuchinta, watermelon, and maha, saka ano pala. May suman din. So later, titigman natin. Pero wala naman akong high hopes dito. Kasi third time ko nang makatikim dito and so far, yung first and second, wala namang special. Pero nakakabasog kaya kailangan natin masulit yung 1,000. So una natin tikman yung barbecue. O diba? Sabi ko sa inyo eh. Wala masyadong
special about it. Pero, sarap naman. Pwede ba yun? Yung nakaganito. Pwede naka-white ako eh. Medyo against the light. Pero bahala na kayo. Buto. Cucumber water. Good. Ha? Okay din yung manok. So cold here. I love it. Claim this. There ma'am, left side. Oh, thank you. So, mag-claim tayo ng photo. Uy, may CR dito. Marami dito mga souvenirs. 150 pesos per photo. Thank you so much for watching this vlog. I hope you like it because we love it. Sobrang nag-enjoy talaga kami sa day 1 namin dito sa Bohol. Wait for the part 2, 3, and we'll see if abot ng 4. Basta masaya guys, marami kami naging activities. So watch out and make sure to subscribe. Help your friends to sign. Thanks, bye!